Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Kampanya laban sa mga armadong grupo at iligal na armas, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kapayapaan sa Sulu. Cleanup ship na handog ng Republic of Korea, inaasahang makakatulong sa rehabilitation ng Manila Bay. US at Iran sumang-ayon na itigil ang mga pag-atake at magpulong sa Qatar ukol sa Strait of Hormuz. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na kampanya laban sa mga armadong grupo at loose firearms para mapanatili ang kapayapaan sa lalawigan ng Sulu. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagdalaw sa bagong Regional Mobile Force Battalion Region 9B Headquarters sa Maimbung, Sulu ngayong Lunes. Dito pinangunahan ng Pangulo ang turnover ng 175 high-powered na iligal na baril na voluntaryong isinuko ng mga sibilyan mula sa iba't ibang munisipalidad ng Sulu. Sa isang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang patuloy na pagpapaigting ng intelligence operations laban sa mga private armed group at iligal na armas. Sinabing patuloy na pinapalakas ng ugnayan ng pambansa at lokal na pamahalaan ang pundasyon ng seguridad, kaunlaran, kaayusan at kapayapaan katuwang ang kapulisan at mamamayan. Inaasahang palalakasin ng MB Nilad, isang cleanup ship na donasyon ng Republika ng Korea, ang kakayahan ng Pilipinas tungo sa paglilinis at rehabilitasyon ng Manila Bay. Ayon kay Environment Secretary Juan Miguel Cuna, ang barko ay pinondohan ng Korea International Cooperation Agency ay idinonate sa Pilipinas bilang bahagi ng $8.2 million na proyekto para sa Enhancement of Marine Litter Management in Manila Bay o EMLM. Kasama sa proyekto ang isang truck na may crane upang mapadali ang paglilipat at paghahanda ng mga basurang naipon mula sa mga aktibidad ng paglilinis sa baybayin at dagat. Inaasahang pangungunahan ni Pangulong Marcos ang paglulunsad nito sa darating na Martes. Base sa survey ng De La Salle University Dasmariñas para sa proyekto ng EMLM, natuklasan na higit 6.5 milyong piraso ng basura ang nakakalat pa rin sa 190 kilometrong baybayin na may bigat na mahigit 200,000 na kilo. Ayon sa DENR, tinatayang 91% ang nakolekta ng mga plastik na kalimitang nanggagaling sa nakukonsumo araw-araw gaya ng mga pakete at iba pa. Balita naman sa ibang bansa, nagkasundo ang Estados Unidos at Iran na itigil ang mga pag-atake at magpulong sa Qatar sa Martes para pag-usapan ang problema ukol sa Strait of Hormuz. Sa ulat ng news website na Axios, ang panibagong labanan ay nag-ugat sa magkaibang interpretasyon ng Memorandum of Understanding na nagtapos sa digmaan, partikular na sa probisyon ukol sa Strait of Hormuz. Sumang-ayon ng dalawang bansa na magkaroon ng tigil putukan ayon sa opisyal ng US na nakausap ng Axios. Sa kasunduan, nangako ang Iran na sisiguruhin ang ligtas na pagdaan ng mga barko. Nangako naman ng US na aalisin ang mga harang sa mga port ng Iran. Sa pag-uusap na ginanap ng Switzerland noong nakaraang linggo, nagkasundo sina US Vice President J.D. Vance at ang kinatawan ng Iran na maglagay ng hotline upang mas madali makipag-usap ang US military at Islamic Revolutionary Guard Corps tungkol sa trapikong pangkatubigan. Pero noong Sabado ay hindi pa rin gumagana ang nasabing hotline at muling ibinalik ng Iran ang pahayag na dapat muna makipag-usap sa kanila ang mga barko bago dumaan sa strait. Ayon pa sa ulat ng Axios, ang pagpupulong ay orihinal na naka-schedule sa Switzerland para talakayin ang nuclear program ng Iran, ngunit inilipat sa Doha upang mabigyang tuon ang Strait of Hormuz. At sa balitang pangkalakalan, nagpahayag ng pagsuporta ang mga negosyante ng asukal sa kampanya ng Sugar Regulatory Administration o SRA laban sa pagkalat ng pesteng Red Striped Soft-Scale Insect o RSSI. Pinag-usapan ang naturang issue sa isang pagpupulong kasama ng mga malalaking grupo ng mga nagtatanim ng asukal sa bansa. Ayon kay Dave Alba, manager ng Asociación de Agricultores de la Carlota y Pontevedra Incorporated, suportado ng kanilang grupo ang mga hakbang ng SRA para sugpuin o pigilan ang pagkalat ng RSSI sa kanilang mga taniman. Nag-alok ang kanyang grupo ng suportang pinansyal para sa RSSI Interagency Task Force na pinangunahan ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson. Samantala, nangako ang Universal Robina Corporation na aalalay ito sa kanilang mga magsasaka.
Nagpahayag din sila Carlota Mill District Development Council Chair Florencio Alonso ng pagsuporta sa mga polisiya ng gobyerno. Ayon sa SRA, umabot ngayong Hunyo sa 5,258 ang bilang ng mga sugar farmers sa Negros Island Region na apektado ng pagsalakay ng mga RSSI. Samantala, nakumpiska ng mga tauhan ng Bureau of Internal Revenue o BIR at Philippine National Police o PNP ang mahigit 30,000 na kaha ng hinihinalang iligal na sigarilyo sa Estancia, Iloilo. Ayon sa BIR, nakumpiska ang mga kontrabando noong June 25 sa magkahiwalay na operasyon. Hinalughog sa bisa ng search warrant ng Regional Trial Court ang dalawang bahay na pagmamay-ari ng isang nagngangalang Jeline Brodet sa Taridona sa mga bayan ng Poblacion 1 at Lumbia. Ang mga nakuhang sigarilyo ay nagkakahalaga ng 25.07 million pesos kasama ang tax liability. Nangako naman si BIR Commissioner Charlito Mendoza na patuloy na hahabulin ng ahensya ang mga hindi nagbabayad ng tamang buwis at proprotektahan ng mga lehitimong negosyante. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.